Chen Yan, ito ang iyong dibidendo ngayong taon. 8,000. Bilangin mo. Lin Rui, ano ang napagkasunduan natin noon? Ang pamilya niyo ang naglabas ng 2 milyong piso para sa lupang buhangin at mga punla. Ako ang nagbigay ng eksklusibong formula para sa patubig at pataba, at teknolohiya sa paggupit. 3% ng kita ang sa akin. Lahat-lahat, 1,140,000. Anong ibig sabihin ng 8,000 na yan? Chen Yan, araw-araw, dala mo lang ang basurang plastik na timba mo. Nagbubuhos ka lang ng maitim na pataba sa ugat ng puno. Hindi ka nga pinagpapawisan. Binigyan ka namin ng 8,000 ng isang beses. Sa Nancheng, mataas na sweldo na yan. Basurang pataba, kung wala ang orihinal na formula sa timbako. Ang mga puno ng prutas sa lupang buhangin mo, magkakaroon ba ng ganito kataas na tamis? Ay naku, Chen Yan. Alaga bang iniisip mong napakahalaga mo? Hindi ba't pinagsama mo lang ang tira-tirang isda at gulay? At dinagdagang amino acid? Yan ang pinaburo mong patubig at pataba para sa prutas at gulay. Sa tingin mo ba, Lin Rui, sa isang buwan na sumusunod sa'yo, ay walang natutunan? Ang proporsyon ng formula mo at oras ng pagbuburo. Matagal na naming alam na alam. Chen Yan, bata pa lang tayo magkasama na tayo. Alam ko rin ang sitwasyon ng pamilya mo. Ang tatay mo, nakahiga sa kama, araw-araw gumagastos ng pera. Kaya, isulat mo na lang ng buo ang formula at ibigay sa akin. Bibigyan kita ng 3,000 piso para bilhin ito ng tuluyan. Kunin mo ang pera at bumili ka ng magandang gamot para sa tatay mo. Mula ngayon, ang orchard na ito, hindi ka na kailangan dito. Ngunit ang isip niya ay parang nagngangalit na daga. Bawat sakripisyo ay malinaw na binibilang. Sa loob ng 3 taon, araw-araw siyang nagtatrabaho sa ilalim ng 40 degree na init. Nakayuko sa buhangin, sinusuri ang lupa at inaayos ang acidity. Para lang makuha ang sikretong formula ng pataba sa tubig. Ang Extreme Sweetening Solution, ikinulong niya ang sarili sa mabahong silid ng compost. Sa loob ng 3 buwan, hindi siya lumabas. Araw-araw, nakaharap sa mga chemical at bulok na isda at buto. Ulit-ulit na inaayos. Para lang makuha ang mga malalaking negosyante ng prutas na may mamahaling sasakyan. Araw-araw siyang parang alipin. Naghahain ng saa, nagsisindi ng sigarilyo, nagbabalo at nagbubuhat ng prutas. Palaging abala. Tinutulungan sila makipag-ugnayan at makipagnegosasyon sa bentahan. Sa loob ng 3 taon, ang Pingyuan Orchard ni Lin Rui, mula sa isang liblib na buhanginan na niibon ayaw dumapo, ay naging isang kumikitang Nancheng No. 1 Picking Garden. Lahat ng iyon ay pinaghirapan niya, halos ikamatay niya. Ngunit ngayon, si Lin Rui at Suna ay sumilip lang ng ilang beses. Sa kanyang half-finished poison, na walang degradation agent. At inakala nilang hawak na nila ang core technology. Nakikita ang dami ng mamahaling sasakyan sa bakuran. Inakala nilang, dahil sa mukha ni Lin Rui kaya sila naroon. Saije, susundin ko kayo. Ang formula na lihim nilang isinula, ay isa lamang. Lason na susunog sa ugat ng puno. Hindi ito kaapat-dapat na ipakita. Pagkatapos umalis sa orchard, hindi umuwi si Chen Yan sa kanyang lumang bahay. Sa bulsa ko, 8,000 lang ang bigay ni Lin Rui. Hindi pa nga ito sapa. Para sa gamot ng tatay ko sa susunod na kalahating buwan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa mga ilaw ng Nancheng. Matagal siyang nanahimik. Sa huli, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang matagal nang nakalimutang numero. Chen, kapatid, naalala mo rin pala ako, ang matanda mong kapatid. Malapit na mag-ani ang orchard ni Lin Rui. Hindi na ako nagtatrabaho sa orchard ni Lin Rui. May sarili akong lupang inayos, isang disyerto. Boss Juan, kailangan ko ng puno. Gusto ko ang pinakamalapit ng mamatay. Ang pinakamahirap buhayin na 0 taong gulang na puno sa iyo. Yung kayang magbunga ng pusod na kahel na. Makakapagpabaliw sa mga mayayamang tao sa isang kagat lang. Kapatid, ang tawag mo na yon ay napapanahon talaga. Naniniwala ka ba sa tadhana? Ito ay parang pinapakain ka ng Diyos. Dahil sa pagkalugi ng orchard, sa pilitan itong ililipa. Ang lupang iyon ay hinukay mula sa bundok noon. Tuyo na ang ilalim sa loob ng 7 o 8 taon. Hindi pa nabubuhusan ng sapat na tubig. Ang mga ugat ng puno ay nabubuhay at namamatay sa mga bitak ng bato. Walang nakakalam. Kung mabubuhay pa ba ito? Walang gustong kumuha? Masyadong matigas ang batong bundok. Hindi makapasok ang tubo ng tubig. Walang pesensya ang clearing group na maglipa. Direktang ipa. Isang presyo, 100,000. Ang numerong 100,000 ay parang isang malaking bato na bumagsak ng husto sa puso ni Chen Yan. Sa ngayon, wala siyang pambayad kahit sa ilang libong piso para sa gamot. Lalo na sa malaking halagang 100,000. Pero hindi niya inasahan na ang susunod na sasabihin ni Boss Juan ay muling magbibigay sa kanya ng pag-asa. Kapatid, alam ko, naloko ka ng husto ng Lin Rui na yan. Huwag kang mag-alala sa pera. Naong araw, ang 12 ng kargamento kong prutas ay naipit sa Nancheng Expressway. Kung hindi ka nagmaneho ng traktor para maghatid ng yelo para sa preservation, matagal na akong nalugi. Ang pabor na yan, hinding-hindi ko malilimutan. Lawan. Sides, Boss Juan. Basta't may lagay ang mga puno sa lupa. Sa araw ng pagbubukas ng orchard, ipipila ko ang lahat ng malalaking negosyante sa probinsya para bigyan ka ng pera. Ma, alis na ako. Tapos na ang usapan namin ni Lin Rui. Matagal na dapat tayong umalis doon. Wala ka sa paningin ni Lin Rui. Mas tahimik kung aalis ka na. Yanzi, may kamayat pa tayo. Hindi tayo kakain ng pagkain na may kasamang pang-aapi. Ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni tatay. Ito ang naipon namin ni tatay sa loob ng maraming taon. Ang sakit ni tatay ay sakop ng health insurance. Hindi gaanong gagastos. Gusto mong magsimula ng sarili mong negosyo para maging puhunan. Kinabukasan ng umaga,
Unang pumunta si Chen Yan sa credit union ng bayan. Ang 100,000 yuan na panimulang puhunan ni Boss Wan ay dumating sa tamang oras. Ang tunog ng notification ng text message ay nagpakalma sa kanyang nag-alalang puso. Ang mga bato ay mainit sa sikat ng araw, naglalabas ng tuyo at matapang na amoy ng apog. Sa paningin ng lahat, ito ay isang liblib na lugar na walang pumapansin. Anumang itanim ay mamamatay. Siya lang ang nakakaalam. Sa ilalim ng matarik na dalisdis na ito, mayroong isang underground cold spring vein na hindi natutuyo sa buong taon. Sa tanggapan ng barangay, gamit ang perang inilipat ni Boss Wan, nilagdaan ni Chen Yan ang 5 taong kontrata sa pagpapaupa ng liblib na dalisdis. Pagkatapos, umupas siya ng excavator sa bayan para ihanda ang hugis ng hagdan-hagdang palayan. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan sa paanan ng dalisdis, biglang umalpas ang alikabok sa dulo ng daan. Nagulat si Chen Yan, ang matandang kapitan ng barangay, kasama ang mahigit 10 kababayan, ay mabilis na papalapit. Kapitan, kayo ba? Ang ginawa ni Lin Rui na pagtataksil ay kumalat na sa buong nayon. Kumalat na sa buong nayon. Dahil lang sa may counting pera si Lin Rui, hindi na siya makapagtiis sa iba. Hindi natin hahayaang apihin ang ating mga anak. Chen Yan, kung magbubungkal ka ng lupa, wala kaming ibang may bibigay, kundi ang aming lakas. Tama. Chen Yan, tutulungan ka ni Tio sa paghuhukay ng kanal. Ang tirik na araw. Tapusin na agad para makapagpahinga. Mga kasama, sundin niyo ang marka ng pulang lubid sa paghuhukay. Kailangan nating putulin ang patay na kanal sa lupa at direktang hukayin pababa para makahanap ng bukal. Agad na kumalat ang lamig sa buong katawan. Kinuha niya ang thermometer sa bulsa at sinuka. 12 degrees. Purong-purong malamig na bukal. Lahat ay handa na. Boss Wan, ayos na ang lugar. Simulan na. Yanzi, halos tuyo na ang ugat ng mga punong ito. Mabubuhay pa ba sila sa puting batong bandok na ito? Tio Lee, ang batuhan na ito. Ang temperatura sa araw ay umaabot sa 40 degrees. Pero ang malamig na bukal sa ilalim ay 12 degrees lang. Ang matinding init at matinding lamig. Ito mismo ang kapaligiran na gusto ko. Sa agricultura, tinatawag itong temperature difference stress. Ang mga lumang punong ito ay malapit nang mamatay kapag ang mga ugat ay inilibing sa nagbabagang mga bitak ng bato. At pagkatapos ay ginamit ang napakalamig na tubig bukal para pasiglahin sila. Mararamdaman nila ang matinding banta sa kanilang buhay. Para mapanatili ang kanilang hen, ilalabas ng mga lumang puno ang lahat ng kanilang potensyal. Ang lahat ng sustansya at asukal ay mabilis na ililipat sa mga bunga. Hindi ko kailangan ng malaking ani. Ang kailangan ko ay ang matinding tamis. Diligan. Sa loob ng ilang araw, si Chen Yan ay kumakain at natutulog sa liblib na burol. Ang matinding sikat ng araw ay nagpapaso sa lupa. Yanzi, bilisan mo at tingnan mo. May masamang nangyari. Ang mga lumang puno, nakakaunti na lang ang dahon. Pagkatapos ng ilang araw na, sobrang init at lamig, nagsimulang malanta ang mga dahon sa malawak na bahagi. Deti, may kaunting luntian pa sa mga sanga. Ngunit ngayon, sa bilis na kitang-kita ng mata, ay nagiging dilaw, tuyong-tuyo, at kumukunot. Kapag humihip ang hangin, ang mga dilaw na dahon ay nahuhulog na parang ulan. Ang buong batong burol ay mukhang parang isang patay na tumpok ng tuyong kahoy. Sementeryo na. Tapos, siguradong nasunog sa init at namatay sa lamig ang mga uga. Nasira na talaga. Mahina naman talaga ang mga lumang puno na to. Paano pa nila kayanin ang ganitong pagsubok? Mainit pa rin sa hawak ang mga puting bato. Pero malamig na malamig ang lupa sa ilalim. Ang desisyong ito nalabag sa kaaniwan. Ang shock therapy na ito. Kaya ba, lumampas na ba talaga sa kaya ng mga puno? Nahulog na lahat ng dahon. Sa buong batong burol, mga hubad na tangkay na lang ang natitira. Parang mga chopstick na nakasaksak sa tumpok ng puting bato. Hindi nagpanik si Chen Yan. Lumiko siya at tumakbo papasok sa kubo. Sa ilalim ng kama, hinila niya ang ilang selyadong malinis na plastik na timba. Ito ang kanyang huling sandata. Gamit ang high-purity seaweed extract at potassium fulvic acid, na tumpak ang sukat, ay niluto niya para maging purong natural na rotting solution. Ito rin ang tunay na core, na hindi kailanman nanakaw ni Lin Rui. Tinulungan ni Tio Lee na ikabit ang pangunahing tubo ng tubig sa mga tangke sa lupa. Ang malalim, mayaman na kulay na likido, na may malinaw na pagiging transparent, ay naglalabas ng amoy, na parang maalat na amoy ng halaman sa malalim na dagat. Mabilis na humalo ang orihinal na likido sa 12 degree na purong tubig bukal, sa pamamagitan ng itim na plastik na tubo, tulad ng mga kapilari. Kumalat ito sa malinis na hagdan-hagdang bukid na may graba. Sa susunod na 14 na naaw, 4 na oras lang natutulog si Chen Yan araw-araw. Siya ay parang isang tumpak na makina. Sinusukat ang oras at kinokontrol ang daloy ng drip irrigation. Inaayos ang dami ng tubig bukal. Hindi siya pumapayag na magkaroon kahit 1 mililitro ng pagkakamali. Nabuhay. Talagang nabuhay. Parang may narinig na utos. Sa loob ng wala pang 3 araw, ang mga tuyong puno sa buong burol ay parang nabaliw. Naglabas ng napakaraming luntiang bagong dahon. Sinundan ito ng pamumulaklak at pamumunga. Dahil dumaan sa matinding stress ng pagkakaiba ng temperatura sa bingit ng kamatayan, ang mga lumang puno ay hindi naglabas
Nang labis na walang silbing sanga tulad ng ordinaryong puno ng prutas. Ang mga lumang puno ay hindi tulad ng dati. Mabuhay ay nag-concentrate sa pagpapalabas ng mga sanga. Sa halip, ang lahat ng esensya ay ibinigay ng walang pag-alinlangan. Bumagsak sa bawat bunga. Lumalamig ang hangin sa taglagas. Ang mga syatang orange sa gilid ng burol ay punong-puno sa mga sanga. Ngunit ang mga bungang ito ay lubos na naiiba sa mga nasa merkado. Maliit ang mga ito. Mga 2 paghahati, 3 lang ng normal na laki ng bunga. Makinis ang balat. Ang ibabaw ay walang peking kinang ng watts mula sa greenhouse. Sa halip, ito ay may taglay na natural at simpleng pakiramdam na dumaan sa maaming pagsubok. Napaknipis ng bala. Halos transparent sa ilalim ng sikat ng araw. Bahagyang makikita ang kulay kahel na. Halos puro na laman sa loob. Ang 30 higit pang taong ito ay lahat mula sa grupo ni Boss Juan, mula sa kanyang network. Sila ang mga nangungunang mamimili ng prutas sa probinsya. Direktang nag-edit si Chen Yan sa ibaba ng isang maikli at malinaw na mensahe. Ganap na salt bake, napakataas ng tamis, napakaliit ng ani. Sa wakas, si Boss Juan ang unang nag-reply. Kapatid Chen, hindi ka naman siguro nagloloko sa numerong ito, di ba? Kung talagang umabot sa ganyang tamis, darating ako kasama ang aking sasakyan at mga tao bukas, sa tamang oras. Kasunod nito, isang manager Zhang mula sa Datong Fruits ang nagpadala ng voice message. Ang tono niya ay puno ng pagdududa. 50,000 piso para sa isang puno. Ang presyong yan, makakabili na ng 1 toneladang imported na cherry. Tingnan ko na, kung nasaan ang teknolohiya mo sa disyertong ito. Saan na ba? Sa grupo, agad na bumaha ng iba-ibang tanong at nagtataka. Kinabukasan, alas negatibo 9 ng umaga. Ang Bishan, na dati dinadaanan lang ng mga traktora, ay biglang naging abala. Isang Land Rover Range Rover ang nanguna. Sinundan ng 5 o 6 na mamahaling sasakyan. Ang mahabang pila ng sasakyan ay pumasok sa patag na lupa sa paanan ng burol. Anong lugar to? Wala man lang lupa na makita. Boss Wang, Manager Zhang. Medyo simple nga ang lugar, pero ang puno ay nasa itaas, umakyat lang kayo. Sage, kapatid, umakyat tayo. Tingnan natin ang puno mo na nagkakahalaga ng 50,000. Boss Chen, malayo ang nilakbay namin. Tingnan mo, ligaw ba ang prutas na to? Kahit na napakapula ng kulay, pero ang liit nito, hindi ito karapat-dapat sa mga high-end na supermarket. Ito lang, tinakda mo ng 50,000. Boss Chen, hindi ganyan ang pagnenegosyo. Inaamin namin na may alam ka sa teknolohiya. Pero napakaliit naman ng prutas na to. Kuya Wang, umalis na tayo. Huwag na nating sayangin ang oras. Boss Chen, sa mga punong halos patay na to, may halaga pa bang 50,000? Panaginip lang yan. Boss Wan, subukan mo to. May kakaiba sa lasa nito. Pakikuha pa ng isa. Ano to, Lawan? Manager Zhang, Huwag na kayong magpaligoy-ligoy, kainin nyo. Subukan nyo lahat. Pairing Chen. Magkano ba talaga ang sugar level na ipinakita mo sa video? Sukatin mo ulit dito sa harap ng lahat. Simulan na ang pagsuka. Simulan na ang pagsukat. Ang mga wholesaler ng premium na prutas na to, alam na alam nila ang ibig sabihin ng 22.4. Ang kaaniwang siyatang orange sa merkado. Kapag umabot sa 14 na degrees, premium na yon. Ang imported na cherry na bumenta ng malaki, pinakamataas ay nasa 20 degrees lang. 22.4? Ito'y absolute na monopolyo sa teknolohiya. Sa harap ng numerong to, Ang presyong 50,000 bawat puno. Parang libre na. Boss Chen, yung 3 punong nakaharap sa araw. Ako na ang bahala. Matatransfer na ako na yon. Manager Zhang, nawalan ka na ba ng hiya?
Ilang puno lang naman ang nakaharap sa araw. Boss Chen. Yung 5 puno sa kanluran, 150,000. 150,000 ay sesend ko na sa account mo ngayon din. Huwag mag-agawan. Chen Yan, kukunin ko na lahat ng puno sa buong taniman. Magbigay ka na lang ng kabuuang presyo. Kuya Wang, hindi pwedeng sirain ang napag-usapan. Seryoso rin kami sa alok namin. Maximum na 2 puno bawat tao. Pipirma ng kontrata at saka magbabayad. Kontrata ng pag-aalaga. Natanggap 100,000 yuan. Wala pang 20 minuto. Mahigit 1,000,000 na. Panalo na sa malaking laban na to. Chen Yan, yung fermented fertilizer na iniwan mo sa timba. Ano ba talaga yun? Bakit nangitim ang mga ugat ng puno ko? Ang mga dahon, konting hawak lang nalalaglag agad. Ano ba talagang nilagay mo doon? Nasunog. Bakit sobrang asim nitong orange? Namamanhid pa ang dila ko. Refund. Puro kasinungalingan lang yung bida sa online. Puro palabok lang yung mga sinasabi sa online. Refund. Puro kasinungalingan lang yung bida sa Puro online. scam lang to. Lahat ng lolo ko. Sa cashier, ibalik niyo ang pera. Cashier, refund. Cashier. Yan ang sasakyan ni Boss Wan. Naputo na ang pondo ni Linruy. Naubos na ang laman ng bangko. Sa susunod na buwan, wala na silang makakain. Pumunta tayo kina Chen Yan. Tiyak na may itinatago siyang sikreto sa formula. Tiyo, Tia, abala si Yanzi kamakailan. Kami na lang ang dumalaw para sa kanya. Matatanda, Hindi ba humiwalay ka na kay Yanzi? Tia, negosyo ay negosyo. Ang damdamin ay damdamin. 8. Si Yanzi ay sikat na sikat ngayon. Ang tamis ng mga prutas na itinanim niya sa masukal na bundok. Inggit na inggit ang panganay kong anak. Gabi-gabi siya sa greenhouse. Nag-eksperimento sa mga itim na likido. Hindi ba't nag-alala ka ng husto? Ano kaya ang magandang sangkap na idinagdag niya? Hindi ko naintindihan ang mga bagay ni Yanzi. Umuwi na si Yanzi. Kausap ko pa lang ang nanay mo. Kausap ko pa lang ang nanay mo. Kausap ko pa lang ang nanay mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Tiyan, huwag kang maging bastos. Magandang loob kaming dumalaw sa mga magulang mo. Kung hindi ka alis, ako ang magtatapon yan. Hindi rin siya kumakain ng malambot. Hahayaan na lang ba natin? Nagawin niya ang lahat ng customer natin? Hindi niya ibibigay. Hindi ba't kaya kong kumuha mag-isa? Mataas na konsentrasyon. Babala, huwag lumampas sa inirekomendang doses.
Hindi ba dapat haluan ang tubig? Nakasulat dito na hindi hinaluan. Ilingin ng husto. Ibig sabihin, napakataas ng puridad ng orihinal na likido. Kung lalagyan ng tubig, hihina ang epekto. Ito ay 10,000 piso. Ang formula para sa pagpapatamis ng bawat puno. Hindi dapat masayang kahit isang patak. Dalhin mo ang orihinal na solusyon sa itaas. Maghanap ng pagkakataong gamitin ang malamig na tubig bukal nito. Suna, bilisan mo. Gupitin muna ang isa 0 sanga. Mga dekalidad na sanga na may pinakamagandang usbong. Dalhin mo pabalik para i-graft sa ating mga puno ng prutas. Pagkatapos mong gupitin, ispray mo ang lahat ng gamot na ito sa mga prutas nito. Si Linrui ay nagpupumiglas ng husto sa putikan. Ang kanyang mukha ay naitim sa usok. Kinakamot niya ang kanyang kwelyo. Sinusubukang huminga ng malalim. Si Suna, sa putikan. Kinakamot ang kanyang mga kuko sa madulas na putik ng braso. Ang mga bote ng solusyon na iyon, nang hindi diniluted, kapag inalog ng husto, ay magdudulot ng mataas na presyon, paglabas ng init at pagsabog. Hindi pek ang formula. Ang puso ng tao ang sumama. Umagang-umaga na. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa bisyan. Tumama sa mga hagdan-hagdang taniman ng bato. Si Linrui ay nakaupo sa tambak ng mga durog na bato. Ang kanyang mamahaling jacket kagabi ay nasira at naitim sa makapal na usok. Puno siya ng mabahong putik. Tulala siyang nakatingin sa kanyang nanginginig na mga kamay. Blangko ang kanyang isip. Punasan mo ang iyong mukha. Yanzi, patawarin mo ako. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas na ang desisyon ng Bureau of Agriculture and Forestry. Pumirma si Chen Yan sa kasunduan. Pinili niyang makipagkasundo. Hindi niya sinampahan ng kaso sina Linrui at Suna. Hindi tumakas sina Linrui at Suna. Ang Mercedes-Benz na pamporma lang nila ay ibinenta sa murang halaga at naging tumpok-tumpok na pera. Ang bahay ay isinangla at ang mga utang ay nabayaran. Umalis sila. Sa mundong hindi naman talaga nila kinabibilangan. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa liblib na burol ng Bishan, ang kaatulan ng Lengquan Salt Bake ay tuluyan ng isinabit. Ang napakataas na tamis at kalidad ay umakit sa lahat ng fruit merchant sa buong probinsya. Hindi na kailangan mag-post ng short video dito para umakit ng customer. Araw-araw, may mga malalaking cold chain truck na nakapila sa paanan ng bundok. Ang mga hagdan-hagdang taniman ay abalang-abala. Yanzi, tingnan mo ang mga kayamanan sa buong bandok na ito. Lahat sila ay nagpapasalamat sa iyo. Hindi sinolo ni Chen Yan ang laha. Ginamit niya ang kinita niyang pera. Patulungan ang nayon na lagyan ng tubig mula sa Lengquan. Ang lahat ng lupang hindi pa natataniman. At inakay ang lahat na magtanim ng orange.
Tingnan ang kulay ng lupa. Ang ibabaw ay maputi. Ibig sabihin, umakyat ang alkalinity. Sa pagdidilig mamayang hapon, kailangan dagdagan ng acidic fertilizer para maibalik sa normal. Sage, pipiliin ko agad. Saije, magtrabaho na tayo.